guys! Good afternoon! It's me again, Mami Erin. So for today's video, may isi-share ako sa inyo na naranasan ko. So ito nga pala isi-share ko sa inyo dahil hindi po ako nakapag-check up. So hindi ko po siya pina-check up. So parang kon lang to. Naranasan ko lang pero kumbaga wala kang katunayan na naranasan ko. Pero totoo talaga. Kasi di ko naman ito isi-share kung hindi ko naranasan. So depende sa inyo kung maniniwala pa rin kayo. So, naranasan ko nga po na magkaroon po ng makating tainga. Ito po, di ba naalala nyo? May video kasi ako noon na sobrang dami rin nanood. So, thank you so much sa mga nanood at nanghingi rin ng advice. So, ito naman, ito na nga yung pangalawa. Kasi, nakaraan, last week pa ko pa itong nararamdaman. So, pinagaling ko muna siya bago i-share sa inyo. Pero hindi ko siya pina-check up pa. Yun po. So, kahit di ko po siya pina-check up, i-share ko pa rin sa inyo. Kasi nga, nagkaroon naman ako ng home remedy. Kumbaga, ginamot ko siya dito sa bahay. Gamit yung mga lang dito sa bahay natin. So, ito na nga. Naranasan nyo na ba na magkaroon? Disclaimer lang po ha. Ito pong naranasan ko ay magkakaiba pa rin po ang naranasan natin. Kaya, kumbaga, itong sinishare ko sa inyo parang ideas lang din. Kung gusto nyo siyang subukan, nasa inyo pa rin po yun. Kung magiging okay sa inyo, sa akin ay, kung sa akin ay okay, sa inyo ay hindi. Depende pa rin po yun sa inyong sitwasyon. So, yun na nga. Kasi nga, nagkaroon ako ng makating tayo. Itchy air. So, nagkaroon ako ng sobrang kating-time ako. Ito. Pero ito, hindi naman. So, nag-search na rin ako. Tumingin na rin ako. Nanood na rin ako. Siyempre, alam naman natin kapag may nararanasan tayo, is nanonood din tayo o nagsisearch tayo para at least, kumbaga ginagawan muna natin siya ng mga home remedy. So, yun, natuwa naman natin ko at saka ang dami ko rin nalaman. Basta yung part kasi ng ears natin, sobrang sensitive lang daw yan. So, kailangan daw din pag naglilinis tayo ng cotton buds is hindi siya sobrang lalim. Kumbaga, mababaw lang. O kaya ito lang daw muna. Sabi talaga yun ni Dr. Lagman nung nagpa-check up ako. Dahil nga sobrang kati na, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko mapigilan. Kasi sobrang kati siya. Eh, di ginamit ko siya. Pagkakamit ko po ng tainga ko, dahil ito ata nagamit ko ito. Itong maliit. Tapos kumamit din ako na parang yung sandok na maliit at saka yung cotton buds. Yun yung ginamit ko. So, parang na-irritate na siya. So, dahil nga nagsimula lang sobrang kati kasi nga nagkaroon kami ng parang naalala ko lang yung sobrang init, wala kaming kuryente noon. Tapos yung sobrang kati na nga. Pero dito hindi naman, dito lang hindi. E di habang tumagal dahil makati kinamot ko, doon na siya nag-start na po siyang sumakit. So eto nga po yung mga symptoms niya. Makati, tapos yung kirot niya papunta na dito. So hindi ko na siya ma-tolerate kasi nga yung kirot niya papunta dito. And then, that day, nakalimutan ko nga, di ko pala naalala na kailangan pag sumasakit na ako may kirot na, wag na muna natin siyang basahin. Kasi, ang reason kasi niyan, etong nga palang reason na to, may 3 akong reason kung bakit nagkakaroon ng itchy ear. Siguro, yung unang reason dito is yung may fungus sa loob. Okay naman. Ay, 4 pala na lang. Ito lang yung pagpipilian niya, pero ito lang yung suspect ko. Kasi ito yung madalas talagang sinasabi din ng mga doctors. Fungus, ito naman yung parang bacteria. Yung naranasan ko nung una. Pero, ang symptoms lang kasi nitong naranasan ko ngayon ay makati lang siya at saka masakit. Yung sakit niya papunta dito. So, kapag masakit po siya at namamaga sa loob, is pumupunta siya dito. Nakakakain pa naman ako at nakakanguya. Tapos yung pandinig ko, medyo okay pa naman siya. Pero, nung mga huling-huling araw na ata, mga ilang days na, kapag ginaganon ko siya, parang pag dumidikit, parang meron siyang, anong tawag nun, nagmo-moist, nagsasara siyang ganun. Pero pag ginanon mo ulit, nawawala. So, yun, ilang araw ko din siyang tiniis. Konti lang naman yung symptoms na nga, yun, 2 lang. Makirot, masakit, makirot, tsaka lang, makate. So, yun na nga, yung una is fungus. Pangalawa nga is yung natin. Ito na nga yung nagsulat ako dito parang siya, airwalks. Ito kasi meron talaga daw tayong tutuloy sa tainga natin na kailangan kung saan naman siya lumalabas. So, ito yung tutuloy yung mga kulay yellow or yung mga tawag nun, mga
brown na yellow, ganon. Tapos, yung isa naman ay yung pang-apat. Pangatlo pa lang ba ako? Punggos, tapos yung airwax, tutulit, tapos yung pangatlo is dry skin. So, may dry skin tayo sa loob, kaya nagiging Makati siya. And then, yung pang-lima, apat naman, ay ito nga, yun yung siguro is nasugatan ko. So, paalala ko kung Makati, sobra ko Makati, tapos bigla siya kumarat or sumakit na nilinis mo siya or nakamot mo siya, is magkan na kayo. Advice ko lang is, pag mo na siyang basahin, tapos, gumamit ako ng earbuds, nilalagyan ko siya ng earbuds. Tapos, pag naliligo ko, inuuna ko na yung ulo ko. Kapag gagana-ganan ko siya, nasampo ko siya pababa yung ulo ko. Tapos, kakalagyan ng earbuds dito para hindi siya napupuntahan ng tubig. Kasi, kapag po napupuntahan siya ng tubig, yung sugat niya is nagiging siya, nagiging ang tawag parang, hindi siya nagda-dry. Hindi siya mawawala. Ang tawag nun. Nakalimutan ko. Basta, ang tawag doon, basta wag niyo siyang para hindi siya, wag niyo po siyang basahin once po na Makati o makirot. Maglagay kayo ng earbuds na hindi siya talaga mababasa. Tips ko lang pag naligo nga, kasi kailangan nakababa yung ulo niyo sa shampoo. Uunahin mo na lang. Kaya ganyan yung ginagawa ko ngayon. So, ilang araw ko na siyang ginawa. And then, isa rin po palang ginawa ko, nung una, hindi ko pa pala alam yun, is naglagay din pala ako ng maligamgam na tubig dun sa baso, tapos bulak. Pinatak ko siyang ganun, tapos ibinabad ko lang ng mga ilang minuto, tinanggal ko naman siya. Gaganon mo rin siya, higa ka lang na ganun. So, ito naman yung ginawa ko. Ito pala yung pinaka-the best na nakatanggal talaga sa pinakakatingtay na ako. Kasi nararamdaman ko pa rin siya, pero nung hindi ko na siya binabasa, nawawala na siya yung dito, yung kerot niya. So, okay na siya, pero nandun pa rin yung kate niya konti. Kumbaga, alam niyo, nangangati lang siya pag nagpapahinga ka na. Pero pag may ginagawa ka, hindi naman. Pero at least hindi siya umuugong, hindi siya nagnanana. Makati lang siya, tsaka makirot kasi dito. Pero nawala na yung karot na dito nung hindi ko na nga siya binabasa. Ito na mga gagawin lang natin dito. Itong Edawa oil pala, nabili ko rin to kay tita, is 250. Sobrang effective nito. At ang dami niya nga talagang So, ang dami niyang mga benefits. Nasa siya. 18 plus na benefits. So, ilalagay ko na lang din yung kanya. Yung pinaka-benefits ng Edawa. So, itong Edawa namin is siya. Binibenta siya ng isa namin ka-churchmate, si Tita Risa. So, sobrang advisable to kasi madami itong gumagamit sa church namin. Meron kami doon na tanong ko na sabi niya is talaga maganda at effective dahil nga 10 years niya na itong ginagamit. Dahil nga rin paalaran kasi buntis ako, so bawal ang antibiotic sa buntis. Kasi nga, kapag po na nag-antibiotic or nakainom ng antibiotic na hindi naman kailangan, maapektuhan si baby. So, sobrang lakas po ng antibiotic. Kaya dapat po, kapag may nararamdaman kayo at buntis kayo, is magpa-check up muna kayo. Huwag kayong basta-basta uminom ng antibiotic kung para sa UTI yan, or kung para saan. Basta magpa-check up muna kasi delikado para kay baby. And then, balik na tayo dito sa Edawa oil. So, itong Edawa oil ang gagawin ko lang. So, ganito na siya kakonti yung patak niya. Yan. Hindi naman siya hindi siya madami pag lumalabas. Ang gagawin lang natin, papatak mo siya sa loob. Tapos, pwede mo rin siya hilitin dito niya. Sa pinakalikod niya. Tsaka dito. Hayaan mo lang siya, ibabad mo lang siya. Huwag mo na siyang babasahin. Kasi once na pag tinanggal mo na siya, kasi sobrang ang ganda din ng oil, diba? Naalala niyo yung mga oil, pampatanggal siya ng mga lamig-lamig. So, naalala niyo din, pag nagsiswimming din, isa rin yung dahilan, kaya, naalala niyo pag nagsiswimming, ganun lang, dito, mula dito, paliputan niya sa likod ng tainga, papunta dito sa leg. Sobrang ang bango rin naman niya. Saka dito, kapag di kayo maselan, kasi maganda rin ito. Itong Edawa oil kasi maganda rin siya sa balat. Ginagamit ko rin to kay baby ko, pangkakain niya ng lamok. Pag kinakagat siya ng lamok, pinapahidan ko siya tapos nawawala. So, sobrang effective ng Edawa oil na to. Ito nga rin nakatanggal sa katikati ng tainga ko. So, ngayon, nag-stock na ako nito. Bumili nga ako nito is 250. Kaya naman, is natuwa ako dahil nga, ito na nga yun. Kasi alam nyo ba, dahil nga, nag-alala na rin ako at parang, nag-try na rin kami. Nag-try ako magpabili kay tita. Sabi ko, tita, bili mo ako ng airdrops. Sabi kong ganun. Nag-try siya sa butika. Sabi daw, nang binilihan niya is
kailangan daw muna po ng reseta o kailangan daw muna po magpa-check up. So, magpapa-check up po tayo sa ENT para po talaga sa tainga. So, yung isang kapatiran din naman, si Tita Lani, is yung lola, yung nanay naman niya, si Lola, is nagkaroon naman po ng infection yung tainga niya. Ang nangyari sa kanya is, nilagnat siya, tapos kumikurot na nga dito niya, tsaka masakit daw. So, nagpa-check up na siya. Iba naman yung kanyang scenario sa scenario ko. So, yan lang. Ay, isa nga talaga sa problema ng ating mga tao, yung tainga natin. Hindi naman ako madalas naglilinis. Sobrang kati lang talaga siya. Ngayon, na-feeling ko na sobrang sela na ng tainga ko. So, sobrang hirap kapag yung tainga natin makati. So, nilang araw lang din ako matamlay, pero naglilinis pa rin, nagtatrabaho, at nag-aalaga ng baby. Pero matamlay pa rin kasi may nararamdaman tayo. Kumbaga, hindi siya talaga fully na okay. So, yun, thank you, Lord. Din, pinagpipray ko rin naman yun. So, pinagpipray ko rin kay Jesus na mawala naman. So, thanks God kasi answer prayer naman. At saka alam niyo ba, nung ginamit ko to, meron akong nakuha. Kaso lang, hindi ko masyadong napakita ko sa inyo, pero pinicturean ko yun. Para siyang buo, na dry siya, na parang, na bato. Bato. Para siyang batong maliit na dry. Ito ngayon tutuli ko siguro na maliliit. Kasi nga ilang araw ko na siyang hindi ilang araw ko na siyang hindi binabasa. So, sobrang sarap naman sa pakiramdam pag hindi siya binabasa. Kasi sabi talaga ni Dr. Lagman, dito lang sa labas, pupunasan mo lang siyang malinis na towel. Hindi siya pwedeng kalikutin sa loob. Kasi nga, pwede mo daw masaktan yung eardrums mo or yung mga bagay na naroon. So, ngayon, hindi na akong pwedeng mawalan nito. So, kung gusto niyo mag-order nito, pwede rin naman. Mag-comment lang kayo sa baba kung gusto nyo. So, marami rin naman po very effective po talaga siya. Bali sa pala to, Santa Cruz, Laguna. So, yun guys. Yun lang yung i-share ko ngayon sa inyo na nawa is maging okay na rin yung mga ears nyo. Ingatan yung mga ears nyo. Mas lalo pag nagsuswimming kayo kasi okay sa bahay kapag may sensitive ears kayo. Wag yung basta-basta linisin din. Kapag maglilinis kayo ng cotton buds, yung mababaw lang, wag malalim, ha? And then, wag nyo namang araw-arawin. Yung kumbaga lang, minsan lang kayo maglinis. Kapag yung parang feeling mo, barado na yung tainga mo, o wala ka nang marinig. Hindi, joke lang, basta ingatan nyo yung tainga nyo, ha? So, yun, kung marami kayong natutunan sa aking video ngayon, huwag nyo pong kalimutan mag-likes. And then, salamat din po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking mga videos or sa aking YouTube. And then, huwag nyo pong, sa mga hindi pa po nakakapanood na to, na hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo para pag may mga bago kong videos na notify kayo agad. See you guys! Thank you and God bless! Bye-bye!